We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dolovieres. Pirang Bicolano na nagtatrabaho sa Israel, mayo subuot nin planong magpuli sa ibungkan haros 2 semana ng kariribukan sa lugar. OWA Bicol nakaandam naman na magtaong asistensya sa pamilya kan nasa 500 na mga Bicolanong nagtatrabaho sa Israel. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Wala tuoan nagin mga pagsabog, nilaog pa kan armadong grupong Hamas ang Southern Israel. Nagparapambadil ng hostage asin naglalay pa nin Israeli tank. Inian suminabat sa mga residente kan Israel makalihis na gayo ang pagtapos kan maugmang selebrasyon kan Sukkot Day o sarong semanang Jewish holiday sa nasyon. Mantang 60 kilometro man ang rayo sa mismong pag-atake. Takot asin paghandal ang darakan pangyayaring ini sa OFW asin tubong San Jose Malilipot Albay na si Luma Rigondon. Nagtatrabaho ngunyan como sarong caregiver sa Bat-Yam, Tel Aviv, Israel. Taong 2019 pa silo sa Israel, asin sigon sa iya, taon-taon kung magkaigwadig dinin giyera. Alagad ini subuot ang pinakamalala. Kasi niyo ko man po na witness na may mga pigarada na sindang mga aka. And before man, dahil sinda nakaka-interfere, nakakalog sa Israel. Subali sa luwas lang sinda. But ngunyan po, nag-penetrate sinda. Dawa harayo sa war zone, natatarget man kan pigpapalayog na rockets ang Bat-Yam o ang Tel Aviv. Kaya tuyong nakakaresibe na nin alert asin magtanog na ang sirena kaipuhan ng magdiretso sa mamad o bomb shelter. Sa ibong kaingi, mayo subuot sa isip ni Lu na magpuli na sana sa Pilipinas urog natakalmado man ang sitwasyon sa saindang lugar sa ngunyan. Ay, Diyos ko Lord, kung tatanungin mo lang niya itong dakula may oportunidad lang sa Pilipinas na maitatao pa si Samoya. But then, day talaga may kukumpara ang kikitaon mo digdi kaysa kanya ang kadyan sa Pinas. 568 Bicolanos na OWA member ang nagtatrabaho ngunyan sa Israel. Alagad sa presente, mayo pa subuot ni nare-receiving report ang OWA Bicol kung igwana sa mga inini nag-signify para sa voluntary repatriation. Sa ngunyan, they are leaning towards not recommending a mandatory repatriation. Kumbaga, ang inclination ngunyan kang Philippine Embassy is to just sit it out. Halato na maging okay. Man kayong nangyayari sa Hamas and Israel, it's been going on for decades now. Pangapodan man kan OWA sa mga OFW sa Israel asin iba pang apektadong lugar. Oras na itaas kan Philippine Embassy sa Alert Level 4 asin maglala pa ang sitwasyon, magsunod asin dai na makitagasan pa sa mga otoridad nganing maibitaran man na malaag sa delikadong sitwasyon. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Road reblocking asin widening sa access road sa Barangay Del Rosario na nagkokonektar sa Kararayan, San Isidro asin Carolina sa Naga City, pigpo na nakasuudma. Pirang residente na pipiritang maglakaw para sa namakalampas sa pinapatrabahong tinampo. Ang detalye aramunta sa pagtutok live ni Chris Novello. Chris? Kate, hanggang sa ngunyan, may pira pa man giraray na mga motorista ang nagpipirit na makalaog asin mag-agi sa porsyon na inikan access road sa Barangay Del Rosario na parameter sa sarado sa mga motorista ning 2 bulan para tawan dalan ang nagpapadagos na road reblocking asin man widening. Makabangang kilometro lang naglalakaw sa Nersisa kan Barangay Del Rosario, Naga City. Pinili na sa nakakain isiniba pang residente na maglakaw kaysa maglunad sa tricycle. Ninunita ibababa man sana sina sa porsyon na inikan tinampo na pinanang trabauhon kan DPWH. Mapagan, maglakaw. Dapat kayo pang magbakasyon. Irak man kan mga eskwela nagraralakaw.
May mga motorista pang pinilit na makiolay sa PSO na makaagi sa tinampo, alagad pinabalik man sanaan mga ini. Ang ibang namamasada, aminadong apektado na subutan sa indang kita, puon kan pinuna ng patrabaho. Ang tinataram ko lang sa inda, tama yung ginibon inda. Kaya lang, gibuan man inda, agian man lang dyan ng motor na makaagi man lang kami, tatipid sa gasolina. Apektado ang may pangkait, nagluya, ang iba doon nagkaaragi. Tapos, ang iba, kung magralako, taray da. Puon kaya kasuudma kan pormal ng isinarado para mentras sa mga motorista ang porsyon kan access road sa Del Rosario na nagkokonekta sa iba pang barangay sa syudad, siring kan Kararayan, San Isidro asin Carolina. Nanotaran man subot kan mga otoridad ang paggabat sa bulos kan trapiko sa pirang lugar sa syudad, urog na tuyong rush hour. Ayan, ang grabing influx ng vehicles. Diba sa may rotunda? Iyo kadamay si rotunda, kadamay si Peña Francia, Pinya pa siya magsaysay sa kaang Balatas magsaysay. Nakiulay pasubot ang syudad sa DPWH na kung pwede sarong linya sa nangunan trabauhon para may maagihan pa ang mga motoristang nag-agi sa lugar, alagad nagsayuma ang ahensya. Kate, may mga puon manin kahoy na tatamaan kan nagpapadagos na patrabaho kay ang plano digdikan City Environment and Natural Resources inilipat ini duman sa Balatas New Development Area sa paagi ning inaapod na procedure na bowling asin pigsyertong mayo subuot nin mangyayaring pagpuputol nin kahoy. Kate? Jos Mabalos Chris. Mga kapuso, may paghiro liwat sa presyo kan mga produktong petrolyo ngunya na semana. Epektibo ngunya na aldaw ang 95 centavos na paghuros sa presyo kan kada litro ng diesel asin kerosene. Alagad sa kada litro naman ng gasolina, may pag-umento ng 50 sentimo. Mantang natuod na sa nasa unstable o paburubagong presyo kan krudo asin gasolina, day subuot nawawara ang pagkadismaya kan mga motorista asin mga nagkakayod sa Camarines Sur huli sa epekto kay Nisa sa indang dilihensya. Ang iba naghahanap na sa naning gasolina na may baratong krudo asin gasolina asin duma na nagpapakarga. Mayo pa manin kasyartuhan kung mapadagos ang parehong trend sa presyo kan petrolyo sa mga masunod na semana. Pag-aalong kanina, mga pirang ikot ko naman lang, paano naman, mabagasin naman ako. Kaya may naman sana kami magiginibot, sindaman sana, magreklamo man kami, sindaman kaya na susunod. Ang mga dakulang kumpanya na. Siyam na oras na brownout mamamatean sa pirang lugar sa Pili asin Milaor, Camarines Sur sa Huwebes, October 19. Kasureko 2 nagbibisita na sa mga polling precincts para masyertong mayong mangyayaring brownout sa aldaw kan eleksyon. Uya ang report ni Chris Novello. Ngunyan pasana da imali kayang mahandal ni Gina Canbanuan ng Milaor, Camarines Sur sa mangyayaring power interruption sa maabot na Huwebes. Iniisip niya kaya kung papaanunan sa iyang mga paninda na nasa refrigerator na posibleng maraot kung mawaranin kuryente. Kaya mapipilitan subot sinda na magamit na sana ng generator set. Alagad kasabay ka ini, syertong dagdag na naman sa operating expenses ninda sa pagpapaandar kan genset. Nagje-generator na nga lang pero talagang mas magastos kasi ang 500 na gasolina is halos sa maghapon, ubos yun. Sa maabot kaya na Huwebes, Oktubre 19, 9 na oras na power interruption ang mamamatian sa pirang lugar na sakop kan Kasureko 2 po na alas 9 ning aga hasta alas 6 nin hapon. Ini para tawan dalan ang gigibuho na right of way clearing as in maintenance work kan kooperatiba sa nasabing mga lugar. Parte naman subot ini kan pag-andam sa maabot na barangay asin sanggunang kabataan elections. Concentration ta ang gabus na mga areas na gigibuhan po kang eleksyon. Binibisita na po yan kang Kasureko 2. Sa ibong kan pagiging manual na manera kan pirilian, padagos man subutan sa indang pakikipag-koordinar, urog na sa COMELEC para masyertong mayong mangyayaring power interruption sa mismong aldaw kan eleksyon. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. So ano pong mensahe mo duman sa mga makampanya para sa barangay and SK election? Para po sa ko, sana magkaigwaning ito yung maray na sinda, ito yung plataforma po. Number 1 ang plataforma, and then siyempre sa pagpapaayos po ng barangay, dapat po marayman po sinda. Sana mas ayusin nila ang pamamalakad nila daw sa barangay lang. Sana po maging maray sinda na leader sa barangay. Bintay maglalaro, makiulay. Mayong ibang pinakadabis, makiulay.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Gadanan sarong lalaki na subuot sarong rebel returnee sa pambabadil sa Ginlahon Cockpit Coliseum sa Barangay Ginlahon West District, Sorsogon City. Sigun sa report kan mga otoridad, nangyari ang insidente mantang nasa kantin kan Bulangan ang biktima. May hiling sa CCTV footage sa lugar ang duwang armadong lalaki na nagdulok sa nakatalikod na biktima asin pinaputukanin haranihan sa payo. Day pa nakontento ang mga ini, pirang beses pang pinaputukan sa lawas ang biktima na naging rason kan sa iyang tulos na pagkagadan. Makalis ang insidente tulos man na nagdurulag ang mga suspetsado. Sa ngunyan padagos pang pigahanap kan mga otoridad ang nasambitan ng mga persona, mantang enot naman na nagpaluwas nin pahayag ang mga rebeldeng grupo kung sain inako ninda ang responsibilidad sa krimen. Huli subuot sa pantatraidor kan nasambitan ng biktima sa grupo. Base sa pahayag ng Celso Minguez Kuman, ito ay dati nilang kasamahan at bilang paghihiganti sa pagbabalik loob nito sa gobyerno. Dakop ang sarong drug personality sa ginibong anti-illegal drug operation kan Naga City Drug Enforcement Unit sa Barangay San Felipe, Naga City. Nakuha sa sospek ang maabot sa 30 gramo nin pigtutubodang dahon nin pinaalang na marihuana. Pigaaram pa kan mga otoridad kung sa inhale ang pinangtransaksyon kaining illegal na droga. Nahampang ang sospek sa kasong pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga produkto kan mga paratanom asin negosyante sa banwaan nin Pili Camarines Sur pigtauanin importansya sa ginibong Agri-Trade Fair sa banwaan. Aktibidad hurot man na makataong oportunidad sa mga paratanom asin negosyante na makakua o makabisto nin potensyal na mga parabakal. Uya ang report ni Jessica Calinog. Magagayo na klase nin gulay, sili, asin mga batag an ipigbaba ngunyan kan grupo ninda presi gikan sa Barangay Kuri, Pili Camarines Sur. Ipigdara ninda ini sa Plaza Cimarrones kan LGU Pili nganing mailatag sa sarong semanang Agri-Trade Fair kan Municipal Agriculture Office. Dakula pong tabang sa mga sa mga paratanom ang Agri-Trade Fair kasi po nakakalibre po kami sa plasada. Tapos po may truck ang DA na pag nag-request po kami kung ano ang samuyang mga produkto, nakakalibre po kami kang sa transportation. Hurot kan Agriculture Office na sa tabang kan trade fair, maipromote o maipabisto ang mga produkto kan 10 asosasyon sa banwaan, kaibanan man ang mga processor kan high-value crops, siring man na matabangan ang mga ini pag-abot sa marketing. Dakulang problema mi kaya ang sa marketing kasi natatakot ang mga farmer may mag-produce ng dakul kasi dahil siya nakaka-tie up sa mga darakulang na for market. Sarong venue o paagi man subuot ang aktibidad na ini, nganing maipahiling kung gurano kadakol ang mga produkto kan banwaan. Asin makain kami narmanin mga buyer na pwedeng magbisita sa lugar, asin magbakal kan sa indang mga produkto. At least po may introduce asin magkaugwan ng maray na income and then sa market po. Bukas ang trade fair hasta sa Oktubre 21. Sa durasyon na ini, naglalao man ang Municipal Agriculture Office na magkaigwang oportunidad ang mga exhibitor na makipag-deal sa mga institutional buyer para sa mas marayman na delihensya. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Presyo kan mga burak sa Naga City posibleng maglangkaw pa, mantang paparanina ang undas. Mga paratanom nin burak na hahandal na maaapektaran ang sa indang negosyo, huli kan piglalaomang pagdagsa kan mga burak na hali sa luwas kan rehiyon. Uya ang report ni Chris Novelo. Duwang semana antes an undas, nanunotara na subuot kan mga nagtatanom nin burak sa Barangay Pacol, Naga City, ang mga nagpapareserba nin burak nagikan pa sa manayin lain na lugar. Ang dakol na nagdidigdi, mga haling ligaspe, kung dait, naghihiling na sinda kang mga burak tigdi. Susog sa mga paratanom nin burak sa lugar, pinakamabenta ngunya na paabuton ang undas ang mga burak siring kan Regatta White,
pink as in maroon, golden yellow, aster white as in royal pink, maginang sunflower. Nagpapatakman sa 200 to 250 pesos per bundle ang presyo kan anuman na klase ng burak, alagad posible pasubot ining maglangkaw, manta nagrani an undas. Day man nalili kaya na mahandal kan mga paratanom na maapektaran ang sa indang negosyo, huli sa mga burak nagikan pa sa Benguet as in Metro Manila. Mas mahal. Bakong araw po digdi yung mga lokal, talagang iniyo, talagang affordable talaga, kayang-kaya talaga niyo. Bakong araw po kang haling dangwa. Sinda may mga kapital. Kami dikit ang kapital, may nadadaog ang burak nita medyo. First class to, haling Benguet talaga siya. Sa ibong kaini, hagad man kan mga paratanom na mas pang suportahan kan publiko ang mga lokal na burak nagikan mismo sa syudad ni Naga. Ito kasi familiar bagayan sa Naga na every before kang All Souls Day, talagang usually nagdidigdig kami. Bako lang para magbakal, para magpa-picture. Kaibanan si Carlo Abunita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Tinawan onra kan Bato Municipal Police Station asin lokal na gobyerno kan Bato Catanduanes. Ang lalaking nagpahiling nin karahayang buot, makalihis isalbar ang sarong aki sa barangay San Andres. Ang lalaking ini iyo si Freddy Tapit, kung sa inagsapo ini nin lugad sa lawas, makalihis mahagup nin motorsiklo kan isalbar kaini ang sarong aki na biglang nagbalyo sa tinampo. Apwera sa onra, nakaresibima nin tabang pinansyal asin sarong sakong baga si Tapit gikan sa mga otoridad asin sa iba pang mga persona na naghanga sa iyang ginibo. Para sa mga otoridad, lugod magsirbi ining inspirasyon sa publiko na magtabang, urog na sa mga daipiglalalaomang insidente. Nung time na yun, hindi ko na inisip yung sarili ko na baka ako yung mabaga. Basta yung bata na lang na may salba ko. Yung mga ginawa niya ay isa rin na magiging ehemplo o maging ng kapwa natin na pwedeng gayahin dahil sa kanya kasi pambira yun na imagine mo inisip niya yung kapakanan ng isang bata. Sir, anong mensahe mo sa mga makampanya ngunya na barangay NSK elections? Dapat sa inda, so mga kibo-kibo, dapat pakarayon ninda so barangay. May mga anomaly yang may kinakampihan, may pinapaburan. Kadaklan kayo dyan na barangay official, may pinapaburan. Sana legal ang mga mayong darayaan na gigibuhon para magayon ang barangay eleksyon. So sa sir, sa mga nagkakampanya, siguro maging fair lang po sinda. Kung wayo pa sa campaigning period, day mo na sinda magkampanya. Ano man, garo day siya fair sa ibang nagaan. Saka dapat maging sinda, maging totoo sinda sa mga sinasabi ninda and make sure na if ever na ma-elect man talaga sinda, dapat gibon talaga ninda. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, mayo ng trough o extension kan raot nin panahon na nakakaapektar sa anuman na parte kan nasyon. Alagad may chance sa panin pag-uran sa pirang lugar. Huli iyan sa localized thunderstorm asin northeasterly surface wind flow. Ang northeasterly surface wind flow iyo ang duros nagikan sa norte sirangan. Dara kaini ang cold and dry na duros asin ang posibleng maluluyang pag-uran sa mga apektadong lugar. Padagos pa man napigaan tabayanan ang opisyal na paglaog kan duros amihan. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa bilog na Bicol Region. Medyo nabawasan naman ang pag-uran pag-abot kan Banggi. Ang iba pang parte kan nasyon, siring kan Visayas asin Mindanao, posible man na makamate nin pag-uran. May heavy to intense rain sa pirang lugar, kaya maging andam po sa huma kan baha o pagrasay kan daga.
Kasabay kan wala tuong mga programa asin proyekto kan gobyerno para sa mga taong igwanin kakundian. Mautman ngunyan kan Provincial Disability Affairs Office kan Camarines Norte na mapabale ang mga ini sa Disaster Risk Reduction Council. Obheto ka ini na magkaigwanin direktang koordinasyon asin mga ideya para sa seguridad kan mga PWD sa mga oras nin emerhensya. Kasabay kay ni nagkaigwaman nin Disability Inclusive Disaster Risk Reduction Training sa mga DRR officer asin staff kan mga banwaan. Saro sa katuyuhan kay ini na magkaigwanin bastanteng kaaraman ang mga emergency responder kung paano ang tamang atensyon na pwedeng maitao sa mga PWD tuyong igwang kalamidad. Tinawan doon man digdi ang importansya kan marhay na registry system tanganing marikas na masusog ang mga PWD tanganing matabangan. Third-year college student sa Caramoan, Camarines Sur, nakaibanan ang sa iyang 2 years old na aki sa paglaog sa klase. Pigbiliban kan netizens, magin kan sa iyang mga kaklase. Aramuntaan sa indang istorya sa report ni Jessica Calino. Ang video na inikan sarong estudyante sa Caramoan Community College na nagre-report sa klase mantang kargaan sa iyang 2 anyos na aki, uminabot na sa 2,000 views online. Pinusuan man ka netizens ang pigpahiling na dedikasyon asin determinasyon kaini na makapartisipar sa klase sa ibong kan sa iyang presenteng sitwasyon. Ang estudyante sa video, ang 24 anyos, asin third-year Bachelor of Secondary Education student na si Nika May De Quiros. Po kami, tapos iba po kaya nag-present namin. Tapos nakatupa po talaga ako duman sa plot ng story po. Ako po itong nagpaliwanag pasunod-sunod. Saka po pag nagsinap po nga po yan, ini pong baby ko po, dahil mo po talaga nagpapawala. Kaya po kami kaibanan. Mayo na kayang mabantay sa iyang aki kung iwawalat sa harong, kaya sa iya naman ining pigi-iba sa eskwelahan. Ang video na inininika, pig-post kan sa iyang kaklase na si Warlene na pareho niya saro namang ina. Nagpursige pag-aral po kayo nung may aki na tapos siyempre po sakit yung buhay. Naisipan po na magdagas manggiraray pag-eskwela. Paliwanag man kan sa indang instructor, bako man urual daw na pigdadarakan mga estudyante sa klase an sa indang mga aki. Alagad kung dadarahon man, an sa iyang pakiulay. Dapat, dahil sa nagpasiway ang aki, dahil mo nakakadistract, encouraging the student mag-participate kahit na mayroong bata. At least, makatulong din sa kanila in the future. Mayo manin problema sa indang instructor ang siring na sistema. Mantang mayo man subot ng diskriminasyon sa mga estudyanteng may mga aki na. Inspirasyon nga ni Ida ini sa mga individual na yaon sa parehong sitwasyon na magporsige palalo sa pagklase para sa maray na futuro. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Mas exciting na bagong climbing spot sa Mount Masaraga sa Albay, bagong atraksyon urog na para sa mga turistang mountaineers. Pasyaranta ang bagong climbing spot na ini sa istorya ni Chris Novello. Kaabang-abangon niya ng formal na pagbubukas kan bagong climbing destination sa probinsya ng Albay, ang west side kan Mount Masaraga sa Barangay Herrera, Ligao City. Ini makalis ang haros sa rumbula na trail exploration kung sain. Target talaga na magkaigwa ng ecotourism site sa lugar. Puon kaya kan parameters na ipinagbawal ang pagsakat sa bulkan mayon. Ang mga bulod arog kan Masaraga asin malinaw. Ang naging destinasyon na kan mga mountaineers. Siyerto man na dahil masasayang ang pagal kan mga mountaineers sa pagsakat sa summit kan bulod, urog na. Kunan malaparaisong view na ini at mabulag ka sa sainda. Apwera sa magagaya na panganuron, mahiling man sa 360 view kan summit, ang mga bulod kan Isarog asin asog sa Camarines Sur, yaon man ang buhi asin Bato Lakes, Mount Malinaw, mga bulod sa Sorsogon asin siyempre, na pwedeng mawara ang bulkang mayon. Yung purpose namin ng exploration is to gumawa ng bagong trail na challenging sa mga akyat. Purpose niya is to give opportunity for the local population. Nakatalaan man na maglatag ang DNR ng mga striktong pulisiya para sa mga mountaineers nga na maprotektahan man ang biodiversity sa lugar. Ang kailangan po natin gawin ay yung mga proper practices na halimbawa may na-establish na to, pwede nang akyatin ng mga hikers
Bale, dapat yung mga plastic, wag dapat iwan lang dyan sa daanan. Ikinaugmaman kan mismong barangay ang pagbubukas kan bagong atraksyon na ini. Ulit at dakulang tabang ini sa saindang lugar, magin sa mismong mga residente. Ini si Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Barbie Forteza asin David Licauco nag-enjoy sa saindang weekend together sa Hong Kong. Uyan report. From doctor to rock star, yan ang ipinahiling ni abot kamay na pangarap star Jillian Ward sa iyang Instagram post. May hiling digdi si Jillian na may darang electric guitar, sulot ang long sleeve crop top. Marurumduman na pinagbibidahan kan star of the new gen ang top-rated medical series na abot kamay na pangarap sa GMA Afternoon Prime. Nagdarang konsuelo man sa netizens ang TikTok video ni Heart Evangelista na nakasulot nin hotdog costume mantang nasa grocery store. Nag-arte pa ini na nasa runway with matching spin and pose pa. Magkaiba na napig-explore ninda Barbie Forteza sin David Licauco ang Hong Kong kan weekend. Sa Instagram post kan Sparkle GMA Artist Center, may hiling and bonding ninda abroad. Puun pa sana sa eroplano hasta sa paglibot sa Hong Kong in style. Marurumduman na pinagbibidahan ninda Barbie sin David ang special limited series na maging sino ka man sa GMA. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, 69 days na sana, Pasko na. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hale sa man-ibaybang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad, ninhulita sa GMA Regional TV Local News Matters. Asin yan, ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.